nila na application, pwede lang, in terms of to move forward, let me share to you the services of which meron tayong tinatawag na single sign-on na automatic nang nadidetect ni eGov yung data na needed mo. For example, sa DFA or hindi na rin need natin mag-login pa sa eGov itself in terms of ating credential. Kasi alam na rin ni eGov na ikaw talaga yung client na yun. At ikaw na yung totoong verified user sa that kind of information. So for example, if we are applying for an e-visa, pwede na dito sa eGov, of which hindi lang medyo limited ka lang mo countries na pwede ni-apply, pero ang platform itself is there na. Same with sa ating DOH, of which we can view the online licensing and regulatory system nila. Same with sa health facilities and price advisory nila. Price watch nila. Third is sa GSIS, sa EGSISMO nila. Kalimutan kong i-share kanina, no, na the application, as you can notice sa ibang mga eGov accounts, no, bakit wala pa yung driver's license natin? Because need po muna natin applyan siya here sa eGov through the online driver's license application. So dito nyo muna i-apply, make sure that your license is renewed or valid. Then, upon submission, i-check po yan ni LTO, of which sila na po ang may jurisdiction kung i-approve nila yung driver's license nyo. So, kung mayroon pong misinformation or kulang na information, mag-update po sila through SMS or sa inyong eGov itself. So, malalaman nyo rin sa notification kung na-approve na ba ang inyong driver's license. So, sa fifth, NGA services is nandito rin po yung pag-ibig natin. So, in terms of monitoring, lalo na sa ating mga savings, di ba? Nandito na sa eGov PH. So, in terms of checking sa ating regular savings, plus, nandito na rin yung ating mga NP2 savings. So, hindi lang regular savings ang ating mamonitor, same with sa ating NP2 savings. And ang mas nakakabuti nito is ma-monitor natin kung ilan na rin yung na-increase ng NP2 natin na savings. Which is much convenient kasi hindi na rin natin need pa po mag-request sa Pag-ibig in terms of sa ating account. Then aside from that, meron na rin po dito in terms of monitoring din natin or sa ating mga loans. So kung meron kayong multi-purpose loans, housing loans, makikita na rin po natin kung ilan na po ang balance, which is mas readily available at mas napopromote nito ang transparency. So next is nandito rin po yung ating business name para ito po sa ating mga business-minded individuals or sa ating mga kababayan na mayroon ng business na readily makita nyo na mamonitor nyo kung valid pa ba yung business or yung business name nyo, kung multiple business po ang meron sa inyo, mamonitor nyo po agad-agaran kung ano ng status ng business niyo in terms ng yung business name registration system. Same din po sa ating mga seafarers. So sa mga Marina OAS nila, na dito, pwede rin po silang mag-appointment na dito. Next is na pwede rin po sa PhilHealth. Sa PhilHealth membership portal, yung sabi ko nga kanina, is makita nyo na ang inyong contribution, same sa inyo ang mga dependents, and sa YACAP providers niya. Fourth is para sa PNP, sa Firearms and Explosive Office nila, SOSIA online system, same with sa PRC, kung i-check nyo kung valid pa ba yung PRC ID or ma-check nyo yung kung saan na ba ang inyong examination office or location, pwede nyo rin po i-check din sa eGov PH. Then, ang isa rin po is pwede rin po tayong check ng ating mga trainings, kung ano ng status ng trainings natin in terms sa ating TESDA or kumuha ng ating mga e-certificates. Then yan na rin po talaga siya sa eGov PH. Then
Next po is for the ARTA. Kung meron kayong mga complaints in terms po sa mga services na ino-offer ni or mga hindi niyo or gusto niyo i-improve in terms of giving services, pwede rin po natin siya ibigay alam sa ARPA through their electronic complaint management system. Next is, meron din po dito yung fire safety inspection system na ni BFP. Then, syempre, nandito na rin po ang ating NBI clearance information, of which pwede rin po tayong mag-renew ng appointment in terms sa ating NBI clearance information. Of which, this is just the scratch in the, this is only the scratch po, no? Kasi hindi ka pa po natakil halos lahat. Pero, this is the notable agencies po na kadalasan pong nakikita natin sa karamihan. Of which, I encourage everyone to explore more the EcoPH, of which 93 na po ang mga agencies na nakapag-integrate dito, of which marami na po tayong pwede pa talagang i-avail na services in terms of sa EcoPH. Super. So, to proceed, let me present to you how you navigate towards pag-access ng tinawag ko mga services. No? So, pwede po natin i-click first, upon logging in sa ating account, is pwede natin i-click si NGA here. Then, automatic na pong lalabas siya by category or by agencies. So, ang nakakaganda nito, kung mas preferred nyo po by category ang inyong pagkuha ng services, pwede nyo po i-check. Then, kung gusto nyo po mas direct sa agency talaga, is by agencies po ang ating i-click. So, pwede rin po dito sa taas. So, then, kung i-click natin ang by agency, pwede natin scroll sa agency kung ano ang services. For example, sa akin, Pag-ibig, is makikita na natin yung mga services na in-offer. Aside sa services na in-offer nila, makakuha pa tayo ng information regarding kung ano man ang update sa agency. For example, nandito na kanilang web presence, of which nandito na yung kanilang website, ang portal na available sa kanila, or your information, member information, or kung ano man ang, for example, sa inyong update din regarding sa inyong loads. So, feel free to explore because madami-dami na talaga agencies ang readily available sa ating application. So, to reiterate, ano expected natin kung i-click natin ang by agency is first, nandyan po ang kanilang web presence. So, nandiyan ang kanilang mga website, pwede nyo makita ang mga announcements, kung meron man silang mga promotions, or kung meron silang events, of which baka makabenefits kayo dyan, especially sa mga DSWD na kunyari meron silang mga announcements, pwede nyo na lang i-check agad sa EcoPH. Then, aside from that, yung kanilang portal. So, kung ano yung frontline services na pwede nilang ipakita sa EcoPH, of which this is partnered sa DICT, no? So, meron to agreement between both agencies na no data is compromised. So, ayun nga, ma-access na natin ang mga information natin, then, pwede pa tayong mag-access pa sa other agencies, which is that's what makes this much better because we can be aware na meron din pala ganitong services sa ganitong agencies, meron din palang ganitong services, for example, or meron na palang ganitong available na services na pala ngayon. So, that's the much better part in terms of using the EcoPH. So, aside from that, then we share to you na aside from clicking the icons, is pwede rin natin gamitin ang quick access feature ni EcoPH. Of which dito, kung i-scroll up natin, pwede na natin i-check yung, ito nga sinasabi ko, nandito na yung makikita natin ating mga contributions, ating mga claims, and ating YACA providers, or sa ating Pag-ibig funds, mag-check natin ang savings natin, whether it's in P2 or regular savings, then sa ating mga loans. Then, nandito na rin kung apply tayo ng ating online driver's license. So, as you can notice dito sa ilalim, dito po. So, dito, doon nyo po makikita ang kung a-apply kayo ng driver's license nyo. So, to proceed, syempre, kung merong mga services na ino-offer si national government,
syempre, hindi rin natin dapat kaligtaan ang services na din-offer ni LGU. So this is what we offer to those municipalities or cities or provinces na gustong magbigay ng serbisyo directly sa client. So with the ALGU stands for the Electronic Local Government Unit. It's a government initiative aimed at modernizing local government services. So through digital technology, this innovative system aims to streamline processes, so enhance transparency and improve the overall efficiency in local government. So as a citizen sa municipality, mas direct na makikita nyo ang services na ino-offer ni municipality or ni city. So for example, ano ma-expect natin ng services dito? So meron na tayo dito in terms of accessing sa ating business permit licensing. So kunyari, yun na, kung mga business-minded, meron kayong mga business, pwede nyo na directly apply dito. Then, i-notify na lang po kayo ni municipality avail na services. So for example, through SMS or email is manonotify kayo kung ano ng status ng inyong in-avail na services. Then aside from that, pwede rin kayo kumuha ng local civil registry for your certified true copy ng inyong birth certificate, marriage certificate, or death certificate sa inyong mga loved ones. Then aside from that, pwede rin tayo kumuha dito ng community tax certificate, yung ating mga sedula. So pwede na through the application itself na lang. Then aside from that, nandito rin makikita ang ating kanilang website. So LGU is offered to those na wala kakayanang mag-procure ng sarili nilang system or kulang pang budget nila in terms of procuring. So this is what we have given to them, which is free to siya sa mga municipalities. So ang kailangan lang is mayroon lang agreement with the mayor and the municipalities na gagamitin talaga nila yung system, which is para din to sa kanila. So hindi na rin iisipin ni municipality in terms of data or sa storage or sa payment, kasi si DICT na rin po ang nag-handle ng gano'n. So I mean sa pag-maintain ng system, kasi si DICT na rin po ang naka-focus sa gano'ng paraan. So let me share to you how you can access the Electronic Local Government Unit. So again, mayroong icon dito sa taas. Pwede nyo i-click ang icon, then automatic i-direct ka niya kung ano yung naka-register sa'yo na municipality. So madidetect din ni EGOV kung asan ka naka-register before. Then makikita nyo rin yung nakalist ang kanilang mga services offered sa ilalim. So nandito na yung Electronic Local Government Unit system or yung kanilang website na pwede nyo nang i-click, then automatic, upon clicking, click nyo lang yung go to municipal of, for example, sa amin dito sa Bongga, is lalabas na rin po yung mga services na offered. Ayan. So, pero, ang question is, what if meron ng system owned si municipality or si city? So, ang needed lang po niyan para makita sa EGOV is kailangan lang po natin ng letter of intent sa municipality. So, if you can notice, bakit sa inyo, baka walang ELGU na lumalabas, is baka kasi meron kayong sariling system sa inyong municipality. So, yun lang po. Kung gusto nila i-share sa EGOV yun, is kailangan lang po natin ng agreement between both parties na dito po nila ilalabas yung kanilang frontline services. So, and then for question na po, the next question is, what if meron kang gusto mong mag-avail ng services din sa other LGUs, di ba? So, pwede rin natin siya makita, aside sa yung registered mo na LGU, is pwede rin i-check mo yung other LGUs, of which kung baka mayroon sa ating mga kababayan dito na lumipat na ng ibang municipalities, or then gusto nyo mag-avail ng, siyempre, kakuha ng mga sedula or ng business permit, is i-check lang natin ng LGU, other LGU, then i-scroll lang natin kung saan municipalities or city na tayo
kuha ng services. So, ayun lang po. Ang nakaganda kasi nito is hindi rin tayo tied up into one municipality lang kasi accessible din yung other LGUs dito. So, for example, yung nasabi ko, what if lumipat ka na ng ibang municipality is pag i-click nyo yung other LGUs, pwede nyo rin siya i-set as default. So, hindi necessarily na tied up ka na kung saan ka dati naka-register ng municipality. So, next is, syempre, kung meron tayong, sabi kanina, no, sa national government, LGUs, syempre, meron din tayong mga modern approach din in terms of giving ng mga services. No? For example, to the use of AI na. So, agree naman siguro tayo na AI ngayon is here. Hindi na to basta-bastang ma-eliminate or mawawala kasi this is just a tool for us to use for making our work much easier. So, we can use eGov AI to improve government service. It makes things faster, more personalized kasi pwedeng magbigay ng mas personalized queries sa atin. It's easier for citizen kasi may readily available na rin siya through the application itself, and it streamlines public service and making them more efficient and user-friendly. So, anong kaibahan nito? Those ChatGPT, Gemini, Copilot na mostly common din na ginagamit natin. Actually, parehas lang din sila na in terms of giving we can use this as our assistant, no? Pero ang nakaganda kasi kay eGov AI is meron siyang, as you can notice dito sa aking slide, is we can cater it to the Philippines itself, no? Kasi ang dataset niya is bound within the Philippines itself, no? So pwede natin gamitin siya or mas makuha tayo ng answer na mas catered towards Filipinos. So pwede natin piliin Philippines na setup or global with the use of OpenAI. So yun ang I think mas edge ni eGov AI in terms sa other AI platforms, no? Kasi mas catered siya toward the Filipinos. Kasi ang nakaganda kasi dito, what if medyo hindi ka bihasa in terms of using other languages, for example, English. Ang nakaganda kay eGov AI is multilingual siya. So we can use eGov AI in asking question even though we can use Bisaya or Ilonggo, Ilocano, or Surigao-non, of which mas catered or mas personalized pa talaga siya sa ating pagbigay sa atin ng information. Pero I would like to give you a side note lang din, no, that eGov AI is still a machine learning. So it's still learning ang eGov AI is still learning sa ating everyday use, no? So the more that we use the AI itself, the more na mas applicable yung kanyang answer. So I highly suggest din po sa mga tech savvy sa atin or yung mga mahilig sa new technology, I encourage you to use the eGov AI so that mas better pa ang services or mas better pa ang kanyang assistance na pwedeng ibigay sa atin. So you can use this as an AI assistant, we can use this as a translator, object identifier, document extractor, for programmers, pwede rin gamitin, or kung need na natin as a quick speech maker, pwede rin gamitin siya. Then, ang nakabuti rin dito is yung sabi ko kanina, electronic know your customer, malalaman nyo talaga kung sino ka. Then, tourism, kung example, kung gusto mo pumunta sa isang lugar, gusto mong humingi ng itinerary toward that area, automatic kaya ibigay ni eGov AI ang that kind of information. Then, pwede rin ito siya used in making laws and regulation as a template sa ating mga everyday use, sa ating mga sangguniang bayan, sa ating mga barangays. We can use this as basis in terms of making much better policies sa ating mga constituents. So that's on sa ating quick information sa ating eGov AI. So
Next then is meron din tayong tinatawag na e-jobs. So this is for those na umahanap ng additional opportunities na tinatawag natin. So e-jobs is an online job portal integrated sa ating application that aims to provide job opportunities. So we have partnered with Dole in terms of PhilJobNet in giving you or showcasing you readily available jobs sa ating readily available jobs na po sa atin. So dito pwede natin i-browse ang jobs, then we can search the areas that we are going, kung anong gusto nating area or saan tayo belong, then we can find kung ano na yung readily available na trabaho or available na jobs doon. So this can be used to those na medyo bago pa lang na graduate or to those na gustong mag-venture into other line of opportunities. So to present to you, this is the icon, the jobs. We can click this. Then there are two options that we can expect. Nandito yung itrabaho, then PhilJobNet. Ito yung sinasabi ko kanina na dito pwede kayong mag-browse ng jobs through the PhilJobNet partnered by Dole. Pero what if yung mga bagong graduates natin and wala pa kayong idea in terms of making resume, of which dito sa itrabaho is pwede na tayong gumawa ng sarili nating resume. Then, ito na rin yung isasubmit natin kung mag-search tayo ng job dito sa ilalim. So, meron din dyan, feel free to explore. Meron na rin mga readily available jobs. Makikita natin kung ilan yung ating, kung full-time ba siya, part-time ba siya, or makikita rin natin kung status ng ating application, kung na-hire na ba tayo, o gano'n. Then, ang aganda din kasi dito is nakikita rin natin kung ano yung expected natin na salary. So, makikita rin ni client or mas-showcase nyo rin or mapaprove nyo rin kung ano yung sa tingin nyo ang capabilities nyo in terms sa services na or sa job opportunity na gusto nyo ma-avail, di ba? So, dito, aside sa makikita natin yung ating application, syempre, makikita rin natin kung ano ba yung needed natin na mga requirements. So, we can use this also as a benchmarking then in terms of knowing, no? For example, for me, gusto ko yata mag-venture into other avenues, no? So, makikita natin kung ano ba yung needed na requirements na kailangan natin. So, mag-gauge natin kung pasok na ba tayo sa that kind of work. So, example, kung gusto kong lumipat in terms of software development, makikita ko kung anong language ang kailangan kong i-prioritize or ano bang ano bang mga software or needed natin na usually dapat or standard na ginagamit ng kampanya na gusto mong i-apply. So that's we can use this as or we can share this to those, especially sa ating mga anak. Kunyari may anak tayo na bago nag-graduate or needed pa in preparation to the future, no? We can gauge this or we can use this also kahit pa hindi pa sila graduate or mag-gauge natin for the future development ng bata. Kasi malalaman natin kung ano pa ba mga requirements na needed in terms of attaining that kind of opportunity. So we can share this to those or to those na may kakilala tayo na gusto lang talaga mag-venture into other kind of avenues. So, for example, baka gusto nyo mag-BA or gusto nyo mag-try sa other agencies or line of work, baka gusto mo ganun, is feel free to use this kind of module readily available sa ating application. So, to proceed, syempre, nandito yung e-tourism natin. So, as before, di ba sabi kanina, nakuha tayo ng services sa ating mga national government, di ba? Nakuha na tayo ng services din sa ating mga local government. Doon nga. Then, nakabigay na rin tayo ng opportunity sa ating mga job seekers, di ba?
syempre, kung na-hire na rin tayo, syempre, hindi din dapat natin kalimutan na magliwaliw. So, this is what we showcase din sa ating mga clients, no, which is the e-tourism. Partnered tayo nito with the Department of Tourism, of which dito is centralized natin yung travel information. So, para siyang Wikipedia in the application itself, we can engage quick information regarding sa areas or tourist spots na locally nandito sa atin sa Pilipinas. We can use this also in terms of boosting tourism din. So, we can use this to, for example, kung gusto niyo baka curious kayo kung ano yung meron sa Cotabato, ano meron sa Coron, or sa Boracay, or sa other areas, pwede nyo lang makita siya within the application itself. So, para siyang Wikipedia, no? So, I highly suggest we can view different areas na ating tourist spots. Then we can also use the eGov AI itself to make us an itinerary, especially those kind of areas. For example, anong status ng then, for example, we can ask AI, make me a 3-day itinerary for papuntang Boracay. So he will give you those information so that hindi na tayo maligaw or meron tayong itinerary papunta sa Boracay, for example, Boracay itself, no? So ang nakaganda nito, so kung hindi mo kabisado ang lugar, meron ka ng basically basic information to gauge kung ano yung ma-expect mo na pwede mong puntahan sa area. So, as you can notice, baka meron nag-explore sa application itself is baka nakita nyo na medyo limited pa ang mga areas na makita natin sa application, no? So, this is ang mayroong handle kasi nito is tourism. So as for the moment, ito yung muna ang kanilang showcase na areas. So I highly suggest that we can make this as bucket list muna siguro. Siguro pwede nyo siguro muna kumpletuhin siguro lahat ng areas dito. Then in the future updates, baka the more na dumadami yung tourist spots na showcase dito, the more na rin pwede mo rin i-avail yung area. So I highly suggest na to see what the Philippines offer in terms of tourism areas. So that's for the tourism aspect, which is this is used for the local tourist spots natin dito. Yes. Yung punta sa inyong designated travel. For example, nandito is ang 7 government agencies is nasa isang system na siya. So, pwede nang i-declare ang inyong travel information travel. So, kahit sa bahay niyo pa, is pwede nyo nang i-add ang inyong travel information, of which automatic din to siyang notify sa system ni immigration. So, hindi na, tawag ito, hindi na rin need na
madami pang papeles ang dalhin natin kasi automatic na rin nalalaman ni immigration na sino yung client na attend kasi verified yung account nyo eh. So, mas credible yung data na makikita nila sa system kasi verified yung account mo. Then, for example, what if, syempre, kung mag-travel tayo internationally, is kailangan din, syempre, normally nito is hindi man tayo nagta-travel ito is tayo isa or solo travel. So, meron din tayong mga kasama. So, for example, what if meron tayong anak na gusto nating isabay, pwede natin siya i-add through the e-travel itself. So, hindi rin necessarily na meron na siyang e-gov kasi pwede natin siya i-add directly sa ating e-travel module. So, pwede tayong mag-add ng family member. So, to give you a navigation part, so, nandito yung travel na icon, click lang natin, nandito yung pwede pagpilian, i-update lang natin or i-input lang natin yung ating passport information. Then, pwede tayong mag-declare ng ating travel. So, yung sabi ko nga kanina is, what if, kung may kasabay natin is medyo non-techy. For example, ating mga parents na medyo hindi pa bihasa in terms of technology, pwede na din tayo personally ang mag-add sa kanila. Pero it's a rule of thumb na dapat unahin muna natin i-declare yung sarili natin. So, i-declare muna natin ang ating sarili, then to follow na rin yung family members. So, this can be used to those family members, for example, kapatid, mga anak natin, parents, husband. So, ang question is, what if naman kung ating mga beloved ones, ating mga girlfriends or ating mga boyfriends is kung ganun ang situation is I suggest mag-ego muna kayo ng sarili. So for now, hintayin po muna natin maging family member sila para pwede natin tayo nang mag-add sa kanila. So yun lang po muna ang nito is para muna to siya sa ating mga family members. So ang nakaganda kasi nito, pag ma-notify immigration in terms sa ating travel declaration is makikita natin or malalaman na ni immigration na kasi pamilya kasama niya, vacation to siya. This is a family travel. So mas mapadali pa talaga ang yung pag-crossover or pag-travel abroad. So that's the benefit in terms of travel. Then next is what if kung sa inyong travel ticket is wala pa kayo nakabayad ng travel tax. So through e-travel is meron na tayong capabilities to pay our travel tax. So nandito sa ilalim, ayan, kita nyo, nandyan ang CHESA travel tax. So we can pay for our travel tax to those travel declaration or na wala pang travel tax. So this is convenient sa atin kasi pwede na rin through the iGov.ph itself. So that's the good part when using this kind of application kasi nandiyan na halos lahat. So to proceed, dito wag ko syempre kung mag-travel tayo, wag din natin kaligtaan ang ating sariling health, syempre. Kaya what if, when traveling towards other areas is biglaang may nagka-problema, no? So, biglaang may nagkasakit, or biglaang, nagkasakit or may aksidenteng nangyari, what eHealth offers is through the nearest mobile health centers, no? So, pwede na nating i-track ang nearest health centers sa ating mga kung saan tayo located. So for example, here sa Butuan, automatic ma-notify tayo kung saan yung pinaka-nearest sa atin na mga health centers. Then, ang nakaganda nito is pwede natin i-track siya through GPS or through the Waze app. So pwede siya gamitin through the Google Map or through the Waze app itself. So, this can be used, especially yung sabi ko nga, pumunta ka sa isang lugar pero hindi mo nga alam ang pinakamalapit
na mga health centers. So this can be convenient para sa kanila. Or baka may quick lang kayo na appointment na pwede nyo gamitin. So you can use this also. Then aside from that, nandito na rin po yung ating mga vaccination certificate. So automatic na rin po madidetect ni Eagle yung doses na vaccination na Hello, Sir Rory. Choppy ka, sir? Alright, so baka nag-disconnect lang po ang ating resource person. we can use e-health when or yung mga yakap centers natin. So dito we can monitor or check din also your vaccination certificate. So para sa mga clients natin na needed pa yung kanilang vaccination card, readily or automatically generate na rin siya dito sa ating e-health na module. So to give navigation aspect is yun nga, click lang din natin ulit yung e-health. Then, ayan na, nandito na yung mga services na pwede nyo, modules na pwede nyo gamitin. So, meron yung vaccination, health centers, then pwede na rin tayong magpa-apply para ng medical assistance to the indigents and financially incapacitated patients. So, pwede rin tayong mag-apply here na sa EGOV-PH. So, yun yung para sa ating e-health. Okay. So, next is para sa ating reporting system. So, syempre, ang ano kasi natin dito is what if mayroong mga yes ma'am. Excuse me, Sir Rory. Sir, nag-on ka camera, sir? Po tayo sa ating e-reporting system, no? So, yun nga, what if, no, meron tayong mga hindi ka nais-nais na nakita, no? May nangyari na mga abuse or biktima ba tayo ng mga scam is through the e-report or Philippine One-Stop Citizen Reporting System is directly na tayong pwedeng mag-report sa EGOV-PH. So which pwede natin, depende kung anong categories ng kind of reporting meron. So this is partnered with multiple agencies. Nandito ang ARCA, DILG, DSWD, PNP, DOTR, SA, and many more, or PCW. Nandito is may kanya sila ang naka-designate to facilitate those kind of queries or tickets natin na tinatawag. So example is, meron kayong, yun nga, meron kayong nakitang hindi magkanais-nais in terms sa pag-give ng services, no?
we can automatically to the red tape module. Next is what if kung meron tayo sa online, yung mga online selling na overpricing or baka hindi tama ang kanilang mga services or products na ino-offer, pwede natin siya i-report sa e-commerce. Same with sa atin, for example, meron kayo nakita na mga abuse sa ating surroundings. We can use we can report child abuse, we can report OFW concerns, we can report women's abuse. So, directly na pwede na gamitin ang e-go or e-report na module in terms of medyo mayroong ngayon latest na balita ngayon yung sa school shooting. So, pwede rin natin directly na ma-report. For example, may ganun nangyayari ulit, no? Timba ko lang, minsan na mangyari, is we can use this also. So, for example, may mga crime na nangyari, we can report it directly dito sa e-report. So, for example, this has multiple categories, no? Hindi lang isa lang kind ng reporting ang pwede nyo i-avail. So, for example, sa crime, mayroong physical abuse, mayroong nandiyan yung rape, nandiyan na yung physical violence or is pwede nyo na i-report directly. So, feel free to check kung ano yung pwede nyo i-avail, pero bibigay lang ako ng konting tidbits lang in terms of information regarding sa e-report is location-based. So, maybe you can notice na baka may ibang mga reporting modules na hindi pa available sa inyo. This is because nakadepende siya sa ating mga location. So, for us, dito sa Butuan, hindi pa rin available ang National ID Concern and Senior Citizen ID. Pero sa inyo, baka iba or baka available ng halos lahat. So, for example, mayroon kayong concern sa mga pricing, no, sa gasoline station. Baka mag-over lang masyado ang kanilang pa-increase sa kanilang mga prices. We can notify also the DOE dito, reporting sa gas prices concern. So, same with sa ating mga scams, no? For example, if victim tayo ng phishing, victim tayo ng mayroon yung tinatawag niya bago ngayon, yung love scam, yung all kinds of scam na available na or yung sa catfishing, nandyan. So, pwede nyo i-report or what if nyo yung mga numbers na palagi mag-text in terms of advertising, online gambling, mga numbers na yan, pwede nyo rin i-report dito na directly sa report. So, different agencies po ang nag-handle nito, of which automatically ma-notify sila in terms of your concerns. Then, matitrack nyo rin yung inyong concerns kasi meron siyang status sa taas. So, you can also track kung na-facilitate na ba ni agencies, kung ano yung agencies yung concern na inyong ina-avail. So, to proceed, let me share to you the navigation part. No? So, here, nandito, i-report. Ayan. So, click lang natin ang i-report. Then, mayroon lang siyang konting notification in terms of sa accessing sa location. Then, readily available na si mga reporting system natin. So, as you can notice, nandiyan na yung women's abuse, child abuse, senior citizen. So, pero ang question ngayon, what if naman para sa ating mga kalalakihan? What if kung na-abuse tayo? Saan tayo pwede mag-report? Kasi wala dito sa i-report, no? As you can notice, wala kang men's abuse. Pero, kung gano'n ang nangyari sa atin, pwede tayong mag-report through crime. So, physical violence or physical abuse. So, nandito sa crime. So, ayan nga, upon clicking, pwede nyo i-click ang category. Check nyo kung anong saan ugma ang ating concern. Then, we can select kung ongoing or late reporting. So, kung agad-agaran need natin ng reporting yan, for example, what if sunog,
kailangan ongoing agad yan. So, or drowning, click lang natin ang ongoing. Then, kung gusto natin medyo anonymous tayo kasi ayaw natin na tayo ang magantihan, pwede natin late reporting para ma-notify agad din yung concern na mga agencies. Siyempre, huwag din natin kaligtaan maglagay ng mga incident reports kung ano yung information na nangyari o situation. Then, pwede tayo mag-upload ng picture and videos to verify that concern. So, this can be used or this kind of reporting is better kasi nami-minimize natin ang mga bogus reporting na tinatawag. Kasi, yun nga, ang sabi ko kanina is online verification or live verification ang meron sa application. So, alam ni eGov na ikaw yung nag-report. So, hindi tayo, mas wary tayo in terms of reporting ng hindi tama. Kasi nga, verified tayo eh. So, mas ma-compromise yung account natin kung or matatag tayo mali-mali yung mga report na binibigay natin sa application. So, that's for the e-report module. So or mostly main modules na makikita natin sa application. Pero, meron pang mga notable addition ngayon. So, as you can notice, sa mga nag-install na before, medyo limited pa lang yung mga application na makita nyo. Pero ngayon, pwede rin kayong mag-check ng weather. So, through the Pag-asa Panahon, pwede nyo i-check kung medyo mainit ba ang areas nyo, kung ano ba ang lagay ng panahon in terms of sa rain or sa gaano kalakas ang wind or saan papunta ang wind, pwede nyo i-check through the Pag-asa Panahon. Then, yung panang NOAA, ng Nationwide Operational Assessment of Hazard, nandito na rin, pwede nyo i-check kung prone ba sa storm ang inyong area or earthquake, prone ba sa flooding ang inyong area. So, we can use this as benchmarking din or mas pa-prepared tayo pagdating ng sakuna. Then, next also is, syempre, pwede rin tayo palang mag-apply ng mga e-certificate through the PSA. So, for example, gusto ko yung kumuha ng certificate, ng birth certificate nyo, Sinomar, pwede na dito sa, pwede nyo nang applyan sa ating application. So, pwede nyo ipa-deliver directly. Then, or gusto nyo e-certificate lang, pwede rin, meron kayong option to choose kung anong services ang gusto nyo or mode ng certificate ang gusto nyo makita. So, that's for the mga notable additions. So, as you can notice, yung sabi ko nga before, madami-dami na talaga ang application or pwede nyong i-avail sa eGov. Pero hindi pa yan lahat. So, that's only the notable part. So, I highly suggest talaga sa inyo to explore more or to navigate or to familiarize the application itself because sooner or later, meron pang or yung kung anong information ang needed natin or services na needed natin sa eGov is alam na natin kung saan siya pwede makita or ma-access. So that's where sa ating mga sarili na familiarization is the key sa ating application itself. So, we can expect madami-dami pang mga updates because as you can notice, even though na medyo bata pa si eGov, around 2022 pa siya na-formulate, is madami-dami na tayong pwede na ma-access. So, for example, sa amin dati, notice nyo na national ID lang talaga pwede nyo makita dati before. So, medyo discouraging pa kung sa ibang mga clients namin dati, kayo sabi nila, national ID lang daw meron. Pero ngayon, as you can notice, pwede na tayong mag-check ng ating mga contribution, pwede na tayong magkuha ng information, requirements, kuha ng job opportunities, check sa ating weather forecast,
many more or many sectors na pwede natin i-avail sa application itself, which is a very plus points talaga, which is kudos sa nag-develop and sa DICT in terms of providing information readily available para sa atin. So, to proceed, will give you lang quick recognition lang din sa ating application itself, that the application itself is from 2022 na tayo is 18, we are now in 49 as of 2024 sa e-government participation index, and sa e-government development index we are now 73rd. So we climbed 15 places in terms of electronic government digitalization index, no. And as for the ASEAN Pacific Digital Nation, we are recognized as 6 na rin in terms of sa contribution natin in terms of government. So this was a testament to the efforts na the ICT and the government para in terms of giving much better services and providing better information, readily available information para sa ating mga kababayan. So that's for the international recognition, syempre. And to give you an information lang din also na nalagdaan na rin po yung ating e-government act, of which this sets the stage for a faster, simpler and fully connected government. So this will bring public services closer to the people, kasi yan po talaga ang aim ng eGov.ph. Then yan din po ang aim ni DICT, na walang maiiwan sa digital bayanihan. So next is sharing with you the total registered and verified in Caraga region. So we are now around 576,000 and still counting, no? So we are expanding, and what does it means, no? Sa ganito na total downloads is 576,000 na rin po ang nag-trust sa eGov in terms dito sa Caraga. So medyo marami-rami na talaga ang from 200,000 last year, ngayon 500,000. So ang laki ng tinalon talaga ng application itself, or ng pagtitiwala ng mga kababayan natin sa application itself. So hopefully hindi kayo magsawa na magtangkilik pa rin sa application, because the application itself is there, and ang updates is patuloy pa rin tayong nag-update. Hindi rin po basta-bastang mawawala sa eGov kung patuloy tayong nagtitiwala sa application na to. So I highly encourage sa ating mga kababayan na i-share din natin to siya, kasi this is also good news para sa kanila, because lalo na doon sa mga wala pang lalo na kung wala pang access sa digital ID or sa physical ID nila, pwede nila itong gamitin. Then kung gusto nyo i-monitor yung mga services na meron sa inyong agad-agaran, nandito na sa application itself. So that's what makes eGov better, because we are building a community na para sa ating convenience, para sa ating efficient na pagbigay ng service. So next is I would like to give you steps, no, para doon sa mga wala pa or medyo skeptical pa, no, in terms of, or medyo hindi pa alam in terms of pag-verify ng application itself, because baka sa inyo, feel nyo is daunting siya, is I will guide you step by step sa fully verified ng application itself. So next, to proceed is again, nasa tatlong platforms tayo, sa iOS, Android, and sa Huawei. So this is readily available sa almost mobile applications, mobile or smartphones natin, and some tablets, kasi not all tablets pa po is available or supported pa.
Pero we are ongoing in terms of integrating them sa mga tablets din po. So, social platform. Next is steps sa registration. So, ito. Next to is dapat mag-sign up tayo. Ayan. Then, kung meron ka ng account, check nyo lang tong login here. Then, or kung wala pa talaga kayong account, you can sign up. Click nyo lang tong button, sign up. Then, provide necessarily information. So, for basic information lang po to, first name, middle name. Kung wala kayong middle name, check nyo lang po yung si middle name. Pero kung meron po kayong middle name, i-check nyo po na dapat hindi siya na-click. Kasi yan din po yung causes ng error in the future po. Then, last name, syempre. Then, email address. Ito po yung isa po sa way natin na mag-verify ng ating account. So, email address. So, I highly suggest gamitin po natin yung ginagamit talaga natin na email address. O yung usually ginagamit din natin sa other agencies para mas streamline po yung pag-integrate natin ng ating mga information. So, click lang na po natin ang yung account. Then, magre-request lang po siya ng OTP sa ating email. Then, inputting the OTP is next po is yung sa ating number naman po ang kanyang i-ask. So, sa first registration is dalawa po talaga ang i-require. So, OTP para sa email and OTP para sa ating mobile devices. Kaya kailangan natin nakaregister siya para ma-take note din ni eGov na ito yung ginagamit niya ng numbers and emails. So, next. Siyempre, pag-create yung account, yun nga, sabi ko, ensure that the information is correct. Ayan. Complete name to facilitate the prompt and account verification. Kung wala kayong email address, wala kayong middle name, check niyo lang po yung middle name. I have no middle name. Ensure niyo lang din po na active talaga yung email natin. So, kung ano yung pinakagamit-gamit talaga natin or yung ginagamit natin sa other agencies, much better po na yun po ang gamitin natin. So, take note, your email address is not case sensitive. So, meron mga client kami na nag-ask na Sir, ganito ba talaga na naka-caps lock yung lahat ng email address? That's for the visibility lang po. Para mas madaling makita ng client kung ano yung na-input niya na email address or information na na-input niya. So whether you enter it all capital letters or lowercase, it will not affect the verification process. Next is please be informed that by tapping the create new account. So kung meron na kung sure na kayo na tama ang information na na-input nyo, is create new account lang po tayo. Then upon creating account, yun nga, ask na siya ng OTP para sa ating email account. As I explained earlier, is magsisend siya ng OTP. So kung notice nyo, kung wala siya sa inyong inbox, kindly check din po sa inyong spam. Minsan po kasi basta madami na pong mga emails na nasisend si eGov, naka-flag lang po siya ni Google as spam. So, minsan naka-spam po siya makikita. So, if you cannot, note lang po natin, check your internet connection. So, kung wala kayong, make sure na meron kayong data or Wi-Fi connection. So, verify nyo rin po yung inyong email address. Confirm that your email address is correct or yung pinakagamit niyo po ng email address. At yung nga sabi ko kanina, check natin yung spam natin, baka nandun lang, na-filter lang yung inyong OTP. Check din po natin kung may mga ongoing issues. So for example, kung hindi kayo makareceive ng OTP talaga, upon checking, pwede kayo mag-notify sa mga regions nyo. Kasi meron po mga nakadesignate po na mga help desk, eGov help desk to facilitate po ang inyong concern. So, yun lang po. Take note lang po natin yan in terms po sa registration. So, next, yung sabi ko kanina, is mobile number OTP na po tayo. So, mag-ask na po siya ng inyong number, then magsisend siya ng OTP para sa inyo. So, yun po ating i-input. Then, i-check din po natin yung signal natin, ensure natin na stable pa rin yung ating
signal sa ating mobile numbers. I-verify talaga natin na tama. So, as you can notice, pwede na po, diretso na po 9. Wala na po yung 0 ating input. Then, check po natin kung nabablock ba yung ating mga number or itong SMS natin. So, baka nasa block messages po siya, natag lang po. Pero usually, wala po ganyang mga instance. Pero for panalam din po, para mas klaro, check nyo lang din po talaga kung wala pa kayo naka-receive na OTP, baka nandun sa mga block messages nyo. Then, kung wala pa rin talaga OTP na ma-receive, ayun po, check po natin ang mga ongoing issues sa aming mga designated regional help desk, Eagle PH help desk natin. So, next is, kung nakasubmit na po tayo ng OTP, is magre-require na po si Eagle ng NPIN. So, NPIN can be used as our password po. So, this is not necessarily na parang OTP po siya na pag-generate siya every time. This can be used na. Dapat ito po yung memorize natin. So, we can use 6-digit NPIN number. So, I highly suggest din po na kung mag-input po kayo ng MPIN nyo or mag-set kayo ng MPIN nyo is dapat hindi siya pwede na magkasunod-sunod kasi yan po yung mga common na mga combination po na ginagamit ni client, which is dinediscourage po. Pero kung i-try nyo po na magkasunod ng number, mag-notify din po si eGov na bawal yung consecutive number. So, we can use our favorite number or other numbers na we see fit na much better as our MPIN. So, I highly discourage din po yung mga birthday natin kasi yan din po usually po yung mga kinukuha ng mga hindi ka nais-nais sa atin na information. Yun po yung ginagamit nila na alam po, mas common din pong ginagamit ng client. Alam nila na common na ginagamit ng client na password sa MPIN. So, I highly discourage po yung birthday natin. So, kung wala pong problema, mag-congratulate po si eGov na meron na po kayong sariling account. So, after completing the registration, you'll have to log in your credential to access your account. Your account will initially be set as basic account. So, this means na meron na po kayo account pero hindi pa po kayo verified. So, with this is kailangan na po natin i-verify si inyong account na kayo po talaga yung may-ari ng account na yun. Kasi meron din po kasi mga cases na nag-verify, ang akala ng client is pag yun na yun. Automatic na verified na siya. Pero dapat po muna is i-verify natin ang account natin para ma-access na rin po natin ang ating mga services na pwede available sa eGov app. So make sure lang po natin na ma-verify tayo. So, step 3, login. Ayun nga, login natin yung ating number or kung hindi natin gusto yung number gamitin, is pwede rin po ating email. So, meron po dito sa ilalim, login via email address. So, for example, hindi kayo makareceive ng OTP sa number, you can use email in terms of sa OTP request. Then, yan nga, sa email. So, next is ito tinatabi ko kanina na electronic know your customer. So, dito na nalalaman or bine-verify ni eGov na ikaw talaga yung true owner ng account or ng information na i-declare mo. So, click natin ang verify. Then, automatic na rin po na-fill up yung ibang information na na-input natin before. So, yung pangalan natin, yung birthday. So, fill in na lang po natin yung for citizenship. Pwede din po natin i-input, siyempre, Pilipino, or baka foreigner kayo,
or dual citizenship, pwede rin po natin yung input sa citizenship. Pero kung dual citizenship kayo, tapos Filipino, mas better po Filipino na lang natin. Then next is ating sex. So nandito, piliin po natin male or female. So depende po kung anong naka-assign sa atin by birth, yun po ang ating i-select. So after completing, next lang po natin, or kung ayaw niyo po ng ganon, pwede rin niyo po i-scan si physical ID para sa inyong mayroong mga physical ID or e-fill ID na available sa inyo. So pwede niyo po i-scan. Then, upon scanning, automatic na rin ma-fill in yung mga information na meron sa inyo. So ayun nga. So upon scanning or inputting yung information nyo, is next po is ni-require rin po ni eGov is yung current address natin. So, pwede po input nyo yung current address. So, not necessarily kung ano yung na-registered sa inyong physical na national ID or sa inyong national ID, we can input po kung saan na po tayo currently available. So, first, input lang po natin yung country, kung saan na province, then city or municipality, then kung saan tayo ang address natin, street or purok, or input din natin ang line, kung meron pa tayong other address na yan, or postal code. So this is optional lang to. So pwede lang po itong 5 lang to, then pwede lang natin mag-proceed sa next step. So next step is confirming lang po natin na tama yung mga na-input natin na data, because this is where kadalasan nagkakamali si client, no? Kasi pan-checking nila, sabi nila okay na, pero yun pala, meron pa palang may space pala si De La Cruz, kanila na walang space. Yun po yung dapat nating i-verify na sakto talaga yung information or tamang information po yung naka-set sa ating verification process. So, confirm natin na this page displays a summary of the information provided during the AKYU and correct any errors. So kung meron pa kayong merong hindi tama, pwede nyo rin po i-click ang edit details. So for both personal details and current addresses. So next, pag na-verify na po ang inyong, na-confirm nyo na po ang inyong information, pwede na rin po tayo mag-save ng ating digital signature. So, generating a digital signature is optional po, no? So, we can skip this. Pero, while it may be challenging to perfect or replicate your handwritten signature, please make sure your digital signature as close as possible or mas malapit po sa katotohanan para consistent and authentic po yung ating signature. So, this can be viewed sa ating mga, kung upon generating ng ating digital ID, na notice nyo, meron na po yung firma ninyo sa inyong eGov page na national ID. Then, we can use this also, the digital signature, para sa eGov Docs. So, wala ko na introduce kanina yung eGov Docs, pero meron po tayong eGov Docs dito sa eGov, which is optional din po to siya para sa mga gusto ng alternative in terms of digital signature. So we can use this. Then, ang nakaganda kasi dito is pwede rin ma-notify si client or si user ni eGov kung meron siyang pipirmahan. So we can use this para sa mga private na entities kung gusto nila i-harness, especially kung nag-travel siya, then may agad-agarang information na dapat niya pirmahan. Ayun po. So take note lang po natin na signature is captured in landscape. So however, it will appear in portrait orientation kapag isi-save na natin. So this is to ensure proper alignment and presentation of the signature within the ID design layout. So we can use this. So yun lang po, no? I-take note lang po natin ng ganun mga information. Alignment processes lang po. So next, ang pinaka-crucial talaga sa ating KYC
is the live selfie. So, we can take a live selfie po talaga. So, hindi po pwede na video lang, automatic po madidetect din po ni eGov kung video po yung ating inututok sa camera natin. Kasi merong algorithms dyan algorithms na nakikita yung flare ng screen natin na madetect ni eGov na usually to siya sa other devices or hindi to live selfie talaga. So we can use that. So take note din natin na avoid natin ang pagsuot ng mga kalo. Avoid din po natin actually pwede rin po talaga ang wearing of glasses pero avoid lang po natin yung masyadong makapal na mga glasses. Then avoid din natin using yung filter. So natin na yung mukha natin is nasa center ng circle, then use enough lighting. Then, ang eGov pala is hijab friendly, no? Hijab friendly siya para sa ating mga sisters sa Muslims. So, sa inyo, pwede nyo pong gamitin to. Hindi na po necessary na tanggalin yung So, and take note din po natin upon verification is make sure din po natin na wala pong tao sa likod natin. Because eGov itself is intelligent enough to detect multiple faces. So kapag nakita niya na po na may mukha or may dumaang tao sa likod nyo, automatic ba po i-restart niya po ang verification. And mayroon siyang prompting na make sure na ikaw lang po yung tao or many faces ang ma-detect mo. Many faces detected. So yun po yung kailangan po natin i-take note upon verification. So sa live selfie process is mag-aas lang po siya ng turn right, turn left, and then blink natin yung mata, then pipicturean ka po niya ng 3 seconds. After 3 seconds, yun na po yung magiging profile picture nyo sa ibang IDs. For example, PhilHealth, sa ating TIN, yun na rin po yung nating automatic na, or default natin na profile picture sa ating mga ibang IDs. Pero take note lang po natin na hindi po ito ang sequence na magkasunod-sunod, no? Itong turn right, turn left, blink your eyes is because nira-randomize din po ito ni eGov para ma-avoid din po natin yung pag-false verification. Kasi kung ganun po, so mas alam din po natin na ikaw din totoong tao din po yung nag-verify ng live selfie or verification sa application itself. So, kapag okay na, i-ask ka ni eGov kung okay na ba or okay na sa'yo yung picture. So, kung medyo blurry or medyo may problema, pwede natin i-retake. So, kung gusto nyo i-retake, highly suggest sa mga kabaihan natin or sa mga lalakihan na medyo gusto rin po na medyo pleasing ang panila mukha, pwede rin po kayo mag-add ng mga additional lights or mag-add kayo or lagay ng konting foundation or ng pulbos. So para mas maganda ang inyong profile pictures. So pero kung may instance din po na what if yung camera natin sira, di ba? May ganyan mga problema. What if yung camera natin sira? We can use or mag-borrow ng ibang phones in terms of verification. So, kunyari, mas maganda yung camera na kasama natin, we can use that phone, then yun po yung gamitin natin for the live verification. Then, i-log out din. Huwag po natin kalimutan, i-log out na din po yung account natin sa kanya para hindi dyan rin po or wala siyang or for safekeeping lang din po talaga. So, pero, ang nakaganda kasi ng eGov po is kung mag-login ka po sa isang account, is automatic niya rin po ilalog out yung isang account. Kasi meron tayong tinatawag na login session. So, upon detection na multiple account ang nag-access ng account mo, automatic niya pong i-disconnect yung isa. Para ma-avoid din po yung mga hindi ka nais-nais na mga transaction. So, yun lang po ang take note natin. So, ang pan natin is, kung mayroong question is, what if multiple devices, pwede po gamitin si eGov, pero
take note lang po natin na automatic mag-log out po yung isang devices natin kung gagamitin natin yung isa nating devices. So, kung meron, napansin nyo, gamit nyo si eGov, tapos biglang merong automatic nag-log out siya, baka merong gusto mag-access ng application nyo. So, you can report it again directly agad sa amin para ma-actionan din namin kung may ganyong mga instances po sa inyo, sa situation sa inyo po. So, yun po yung para sa live selfie. So, kung walang problema, is kung mag-congratulate na po si eGov PH. So, yun po, pwede nyo na pong i-avail ang mga services na pwede nyong ma-avail. So, pwede nyo na makita ang mga mobile IDs, tingin ng mga news, appointment ng mga e-certificates, pa-change ng magpa-set appointment, or magpakuha ng mga business permit. So, multiple services na po agad ang ma-avail nyo as long as verified po tayo. So, pero, what if hindi ka agad-agarang na-verified? So, kung yun po ang problema or hindi ka na-detect ni eGov na hindi niya na-detect sa system ni PSA or sa national ID system natin, is nagre-require lang po siya ng added ID for verification. So we can check po kung ano yung mga accepted natin ng mga IDs, no? So nandito yung passport, NBI clearance, postal ID, voter's ID, driver's license, unit, senior citizen ID. Pero actually ngayon ang senior citizen ID po dito sa PAN is hindi na po tinatanggap ni eGov. Take note lang po natin kasi meron pong kulang sa ID na need din po na information ni eGov para ma-verify. Next din po is kung meron yung physical card talaga ninyo ng physical card nyo ng PhilSys. Pero take note lang po, this is for the verification process. Pero in terms of the validity po ng mga physical cards nyo, nandyan pa rin po yung validity niya. And in terms lang po siya sa verification process ng additional IDs ni eGov. So, upon submitting, i-select lang po natin kung anong klaseng ID meron tayo. Then, pipicturean lang po natin. Ilalapat lang po natin sa area kung saan pwede napakita or belong yung ID. So, pag ma-place na po natin siya sa center, ayan po, click lang po natin na picture, then isi-save na po natin ang ating additional ID. So, mostly po ito, upon account verification is 5 days to 7 days po ang ating verification process. Because kino-coordinate din po kasi ng ating central from other agencies for kung i-coordinate din po ni ni central sa kung saang IDs po yung ginamit ninyo na agencies. Kung ang batong ID na or sinesend nyo na IDs. So, that's for the additional account verification ng eGov. So, as you can notice, meron po nakatlagay sa taas na for approval. Then, click sa amin, sa inyong mga designated regional help desk is willing po kami mag-assist in terms po kung ano rin po, ask po ng status ng inyong account. So, with that, kung upon sending sa inyo ang additional IDs, then wala na-approve na siya, is mag-send din po siya ng text or email sa ating mga account. Then, yun nga po, pwede nyo nang magamit ang application itself. So,
So, ang rule of thumb nito is much better is kung meron po tayong national ID because national ID po yung main verification data na kinukuha ni Eagle. Then, din po yung other IDs na listed before. So, yun po yung needed natin kung magpa-verify tayo ng ating. So, reminder lang po natin na kapag naka-picture na po tayo is address po natin usually pa po tayo pwede mag-change. So, because this is for ensuring po na takpo yung nalagay natin na information and iwasan po natin yung pagpalit-palit ng address. Because kung always po tayo nagpapalit ng address, is ibig sabihin po niyan is baka iba na po yung gumagamit or pwede po kayong matag na baka iba na po yung may-ari nitong account na to because how come po or how often po na within 30 days palagi kayong magpalit-palit ng address. So, take note na po natin, address is 30 days, digital signatures, 30 days, 1 month. Then, profile picture po is 6 months. So, dito po medyo kuhan ang client natin no? Kasi hindi nila ini-expect na yung picture na po pala na ginamit nila kanina or ginamit nila for verification is yun na po pala yung profile picture nila until 6 months. So, usually sa aming mga promotional engagement is lagi po talaga namin ini-encourage na kung dapat make sure po natin na tanggap na natin yung sa ating live verification kasi yun po talaga yung gagamitin natin sa profile picture. Pero, meron man din po tayong kung tinatawag natin na palugit po. For example, ganyan kayong nagpa-register, then gusto nyo i-change, pwede po kayo mag-change na isang beses. Pero after that, 6 months na po talaga ang ating pag-change ng ating profile picture. Because this is for, yun nga, isabi ko sa inyo na para maiwasan po natin yung ibang tao ang gagamit ng account natin for the sake of using our information in terms of accessing government services application itself. So, that's the reminder. So yun lang po ang pwede nating ma-expect in terms po sa application itself. So, as you can notice, lang po natin, no, nalaman po natin ang kung saan aspect ba usually magamit natin ng application, saan tayo usually pwede natin gamitin ang services within our home pa lang, within our mobile, within our in terms of sa ating travel. So this also means that we are making a safe environment on bringing government service closer to the people. So this is also part then po ng mandated ng DICT that DICT is for the people and for the people. So this is for giving us edge in terms sa ating transparency, edge natin sa ating better services offered, and better towards a mas digital powered nation. So kung meron kayong mga questions, especially sa amin or lalo na dito sa Caraga, you can contact us. Ayan po, dito sa aming email address. Ito po yung official email address ng Caraga, dictr13.egosd@dict.gov.ph, and kasama po yung ang email ng aking kasamahan and ang email ko rin po, yours truly. So you can directly email us or message us sa aming Facebook page for quick queries po. Pero kung meron kayong mga technical assistance, you can also scan po dito sa ating QR code. So, this is a Google form. So, automatically, kung example, meron pong mga instances na hindi po makita ang inyong digital national ID. Ayan po. Yan. Automatic, pwede po kayo mag-request dito. Scan nyo lang po yung QR code and we can facilitate you po agad. Needed lang po natin. Meron lang po kayong mga needed information na kailangang i-input.
So, pero kung what if is, ang isang instance dyan is what if nawala na yung ating mobile numbers, di ba? Eh baka nawala or nanakaw yung cellphone natin, then wala na tayong means in accessing that mobile IDs, mobile number, you can request po account deletion sa amin. So we can facilitate po that account deletion, and nandito rin po siya sa ating QR code. So we can provide technical assistance. So let us assist you. Kung meron pa kayong queries, actually kung meron na kayong queries, konting queries, for example, paano po ulit mag-enroll ng driver's license, ayan po, pwede rin po dyan sa aming Google Form. So feel free to ask us any queries for technical assistance for the future na kung meron kayong makitang questions, meron na po tayong channel for that. So, yun lang po. And I would like to give the floor to the host. And I am open for questions. Kung meron kayong questions, I am here, readily available po. John, sure, we will now be proceeding po to the question and answer portion. So you may chat in your questions or you may raise your hands if you have questions para po ma-acknowledge namin kayo. And of course, para sa ating mga live viewers, we are reviewing po your comments. You can comment down po your questions para po sa ating resource person. So we have question from Sir Joseph Ivan Ruiz. Honestly, useless daw po si EGOV. Incompetent daw po ang employees sa government agencies. Can EGOV be used po ba for transparency during hiring process? Sige po. What do you think of that po as a Rory? Pwede po kayong magamit si EGOV as transparency po for hiring process? Thank you for the question. No? So regarding that question, EGOV po is portal na po muna for sa ating pag-showcase lang po muna ng services. Pero in terms of transparency sa ating hiring process, I guess po is that's a matter of coordination po sa designated agencies and goals. For example, CSC or SARTA, of which your information din po dapat, hindi po dapat natin mag-compromise din po. So, we can take note po niyan para in the future, we can make sure po na mas efficient din po ang pag-present ng data in terms po sa hiring process. Pero, as you can notice po, no, the effort itself is there, no? Kaya nakita rin po natin ang status natin kung meron na po tayo application itself. So, for example, tapos yung sa itrabaho is makikita na po natin kung ano na yung status natin na kung meron pa po tayong need na requirements na i-comply. Pero as for the transparency pa po, that's for the future development pa po natin na pwede natin sa EGOV PA. So, we can take note po niyan and we can introduce that to our development team po sa Central Office. Alright. Thank you very much, Sir Rory. Another question po, sir. Bakit po kaya ang PhilHealth hindi po lumalabas sa digital ID pero nasa PhilHealth member portal naman po? As lang po is kung is this a recent po na na-notice nyo or dati pa po. Kasi kung recent pa po yan siya, usually po baka hindi lang po nag-fully load pa yung inyong information. So I highly suggest to clear cache lang po natin yung ating phone so that mag-reflect po yung mga additional information natin. Pero kung tagal na po siya na instance, we can first po check po natin is baka i-coordinate nyo lang po sa amin to that channel po yung sinend ko kanina so that we can ask for the status din po sa aming central office kung saan ba nagka-problema in terms po sa digital ID, then sa inyong information. Kasi pan-checking po, sabi nyo, is nakita po sa contribution pero ang ID is wala. So yun po, kailangan po natin i-check kung saan pong area hindi nagtugma yung information.
I believe this issue is in the end na po ni PSA, if I'm not mistaken. Hindi naman na po siya kasali sa EGOV, right, Sir Rory? Yes po, ma'am. Yun po yung mission concern po natin is nandun na po talaga yung data natin sa PSA, pero yung as for the physical ID lang po yung problema. So, Yes. ang sinasuggest po ni PSA niyan po is printed lang po muna ang ginaprovide nila na e-fill ID, yung printed na papel. Then, yung additional din po is yung e-gov na po ngayon. So, as for the printing po ng or sa distribution po ng physical ID, si PSA po ang pwede makasagot kung kailan po nila talaga i-distribute. Pero, for the meantime, we can use po talaga e-gov PH as an alternative option in terms po of sa ating mga digital IDs or mobile IDs kasi readily available na rin po siya sa ating application. Alright, thank you, sir. Next is from Ma'am Pilarens or Sir Pilarens. Sir, pwede po kaya i-print yung PhilHealth or Senior ID at National ID kasi majority sa kanila is di marunong mag-cellphone para po sa mga senior citizens po natin. Regarding that matter po, no, ma'am, no, is medyo hindi po talaga pwede. Hindi talaga po pwede talaga na i-print po natin yung or screenshot natin ang ating digital ID because that's what po ang na-instructed po natin sa mga agencies din po na kung gagamit po ng national ID is dapat ma-access lang po siya or makikita po siya sa e-gov itself. Same po sa ating mga driver's license. So kung ma-notice nyo, for instance sa akin na gamit ko po yung driver's license ko before, dapat through e-gov po talaga. Kasi yun po yung nakasaad sa ating batas na bawal po sa RA 11, kalimutan ko po yung RA, pero nakalagay po doon na dapat si PSA lang po ang pwede mag-print ng physical ID. National ID, yes. National ID. And yung sa senior citizen po, ang agencies din po involved ang pwede lang po. Thank you very much, Sir Rory, for clarifying in that matter. I believe maraming nakaka-relate sa question na yon because many are printing or screenshotting their digital IDs po, no? In case na walang internet. Anyways, would this app be viable po for grade 7 onwards as key feature to enhance their digital footprint? So grade 7, mga 12 years old ata, sir? Regarding po sa age ng pwede mag-register sa e-gov is currently po nasa 12 above po tayo. Pwede lang po mag-register sa application itself because minimize po namin or ini-ensure po kasi namin na si client po na gumagamit ng application is may consent po ng may-ari talaga. So mostly po kasi sa 12 and below is jurisdiction sa kanilang information. So yun po yung minimize namin na dapat si client po talaga yung mayroong jurisdiction ng kanyang data. So as for the moment, around 12 and above po tayo available sa. Alright, so that is noted. 12 and above lang po. So therefore, wala po, di po pwedeng mag-generate ng digital ID for elementary age children, no? Alright, next po is, papaano po yung sa YAKA, PhilHealth YAKA po, pag-process po sa e-gov? So, thank you sa question, no? So, regarding sa YAKA po, no? We can use po e-gov for registration sa YAKAP natin. So for example, kung hindi pa kayo naka-register ng inyong YAKAP provider, is pwede po natin i-select siya directly na po sa ating application. So click lang po natin yung PhilHealth na membership portal. Then meron po nakalagay doon sa YAKAP, yung pinakadulo, is add your YAKAP provider. So select lang po natin kung saan po tayo preferred natin na health center kasi nakadepende po yan siya sa client. So I highly suggest po yung pwede nyo na or
reliable po sa inyo na health center. Then, upon registration, na-select nyo na po, yun na po yung ipipresent nyo sa health center na selected nyo. So, for example, mayroong isang health center malapit sa amin, pupuntahan ko na po, i-inform ko po na registered na ako sa Yakap provider na dito na health center, then meron pong i-fill up lang po na forms. So, that can be processed po, depende sa inyo kung ano po yung mga needed na information. Then upon registration po is kung okay na po, pwede nyo na po magamit yung health center as a Yakap provider nyo. So this is good for 1 year po. We can avail free consultation, free check-up, free medicine, as long as pasok po siya sa mga sakit or sa diagnosis na needed or available sa ganoong na health center. So that's for the Yakap po. Pero kung wala pong sample, wala pong libreng gamot, doon available is meron din po silang additional instruction dyan regarding sa pag-avail ng mga libreng gamot sa inyong health center. So yun lang po, additional information. Thank you. Alright, thank you so much, Sir Rory. Next po is about sa LTO. Connected daw po ba yung database ni LTO sa eGov app? Halimbawa po, mag-renew ng driver's license sa eGov. Na-update po ba sa database ng LTO? Or pwede po, batagal po ba talagang verification ng LTO daw po? Okay, thank you po. Actually, yan po, common din po tagayan siya ng mga katanungan po sa atin. No? Kasi in terms po sa pag-check po sa data ng yung driver's license, if you can notice po, kung expired na po yung driver's license, is automatic din po siya na magre-reflect sa ating mobile IDs na expired. So, yun na po yung pwede nating i-process para ma-inform tayo na pwede natin siya i-process na yung ating driver's license muna doon sa LTO itself. So, process po muna natin yung driver's license renewal natin. Then upon registration po, magpa-update lang po yung dun sa online driver license application. So yun lang po yung update natin, konting information. Kung mayroong, for example, changes po sa inyong driver's license, then automatic na rin po siya ma-verify. Pero, take note lang po natin, yung sabi niyo po in terms of database ng LTO is sila lang din po yung may hawak ng data. Ang ginagawa lang po kasi ng eGov is i-showcase lang po natin yung information na gusto nilang ipakita sa eGov. So in terms sa jurisdiction po talaga is yung agency pa rin ng those kind of services. So for example, LTO, sa PhilHealth, Pag-ibig, ang may jurisdiction pa rin po talaga niyan is ang respective agencies. Sa atin lang po sa eGov is i-showcase natin yung frontline services, contribution, information na ina-allow lang po nila. So yun po, wala po kaming ina-alter na data dito. Ano lang po yung data na ipoprovide ng mga agencies. Yun po. Ayun. For clarification lang din po, if I'm not mistaken, lahat po ng government agencies po na nasa eGov, makiklik naman po natin sila, makikita po natin yung accounts natin, but that doesn't mean po na nasa eGov po yung database natin ng PhilHealth, ng SSS, o kaya ng kung ano pa mong government agencies po, So, ganun po siya. Okay, so since we are talking about po sa pag-streamline ng online government services, may question po, if can we apply po ba ng other IDs sa eGov sa ibang national agencies po, like for example, BIR-TIN ID and SSS ID, can we directly apply for this through eGov app, or do we still have to go to their physical offices for this? Okay, so thank you sa question. Regarding po sa ating TIN IDs or other IDs or sa SSS, actually po, nandun na po yung ating TIN
last month lang po siya na roll out na mga ID. So if you can notice po, kung hindi pa kayo wala pa yung BIR or TIN number, is because baka need lang po natin i-update yung information natin sa oros ng system ng BIR. So for example, sa BIR, meron po dyan sa eGov, pwede na po natin i-direct na i-update yung information natin sa oros. Then, upon updating po, is automatic na rin po siya mag-reflect upon usually mga 24 hours, reflect na rin po yung IDs natin. Then for the other IDs, for example, SSS is hindi na po natin need talaga na tayo ang physically mag-update or mag-add ng ID kasi this is ang mayroong capabilities po kasi nito is yung agency, for example, SSS. So, si SSS po dapat ang mag-request kay DICT na i-add po yung kanilang SSS ID sa ating application. So, this is a central to central communication po. So, sila po dapat ang mag-coordinate para ma-add po yung IDs natin dito. So, if we can notice, kung wala pa po SSS, baka ang ongoing pa po ang process or in beta pa na po ang pag-roll out ng IDs. So, as you can notice po, kasi meron na rin po dito yung ating module na SSS, pero hindi pa po siya naka-single sign-on. So, ongoing pa rin po yung process natin in integrating pa po yung SSS sa eGov.ph. So, yun po. Ayan. Next is, when can I change ID picture sa national ID? Yun lang po, no? Yung mga changes po natin ng mga pictures sa ating mga agencies ID is dun po sa, corresponding agencies. For example, national ID, so sa PSA po siya na concern. Again, si eGov po is for displaying lang po, no? As mentioned, showcasing lang po ng ating mga IDs from other agencies. May problema sa aking digital ID, most notably, hindi nagdi-display daw po yung mga details. So, is there any ways daw po para maayos yun, Sir Rory? That question is from Sir Christian po, Villote. Ayun. Di daw po nagdi-display ang details, sir, sa kanyang digital IDs. So, sa national ID po yan, ma'am, no? So, kung national ID po, pwede rin po tayong mag-request ang updating po sa PSA. So, sila po yung mag-update ng data niyo po. Then, pag ma-update na po yung data niyo, magre-reflect din po siya sa... Alright. Ayun. Sige po. And next is, paano po magpa-print ng national ID? Sir, from eGov, again po, hindi po pwedeng i-print yung ating mga digital IDs. Magiging valid lang po siya if presented using our digital smartphones also. Ayun, may tanong lang, mali po kasi spelling ng middle name sa national ID, paano po ba ma-change? Ayun, so that concerns, again po, sa PSA na po siya na concern, no? So, hindi na po siya concern po ng eGov application. So, is there any way po para ma-access naman ng mga age people natin? Kasi yung iba, tagal na naghihintay but still wala pa talagang mga physical IDs. Ayun. So, sa pag-roll out po ng physical IDs, again po, sa PSA po siya, moms and sirs, we can reach out po sa closest or nearest PSA offices natin para po ma-follow up ninyo ang inyong mga physical IDs po. Sa national ID po, yun. So, sir, good morning. Pwede po bang ma-edit sa PhilHealth member profile ang contact number daw po for a while? Contact number using eGov app. Ang nag-a-appear kasi, sir, yung lumang number ko pa po. So, most probably, this is updating po of data sa kanilang PSA, if not mistaken. Sir Rory. So, ma-update ba siya using eGov, sir? As for kung IDs po ay number po gamit, so yung sample, PhilHealth po, is i-make sure po natin kung ano yung pinaka-latest natin. So, for example, kung hindi natin ginagamit siya na number, is pwede yun na po yung gamitin natin as yung latest po gamitin natin pong registration. Then i-update lang po natin siya sa designated na agency. So for example, PhilHealth, doon po tayo magpa-update ng number natin. So kasi as I said before, we are also relying on the information given to us by the respected agencies. So, this is also for the matter kung example, nagpa-change po tayo ng ating apelyido. For example, sa mga kababayan natin na
need ng, for example, na married na, nag-change na ng status, need po natin is magpa-update po tayo sa PSA, na-change natin yung last name natin, then, pag upon updating po, as you can notice po sa application itself, is hindi na tayo maka-change ng status, di ba, or information. So, that's the challenge part po sa atin sa eGov kasi kailangan lang po natin i-delete si eGov, then i-register po natin bago yung apelido natin. So, same with sa ating number. So, ganun po yung mangyari. Kasi, yung sabi ko sa inyo before na dapat i-ensure natin na or yung information na na-register natin sa eGov is yun yung ginamit natin for verification. So, kung nag-update siya, is hindi na natin pwede i-change. Kasi kung sa pan pa, it is what it is na siya na information eh. Kasi yun yung ginamit mo for verification. So, kung nag-change ka na apelido or nag-change ka na number, pwede natin gawin is i-delete natin muna yung account, then i-renew lang natin yung process natin ng verification. Then, automatic na rin po mag-reflect yung ating mga IDs pertaining sa inyong information. So, yun po yun. Thank you. Alright. At I think last two questions na lang po tayo po, sir. No? So, national ID po is considered as primary ID po. Pero some agency kasi nag-a-ask pa din ng 2 valid IDs. Anong agency po yun? Kaninong question ba to? Kay Sir Mark Anthony Parani. So, primary ID po ba si national ID? Parang primary yes po, naman po siya, sir. Primary po. Pero in terms kung dalawang ID po, we can use po yung driver's license. Kung meron na po yung driver's license sa inyong ID, we can use that as a secondary. Or kung ganyan po talaga usually, pwede din po i-notify kung nandyan ba talaga sa kanilang palisiyan. Kasi baka pwede lang isang ID ng mga requirements. So you can use that. Or i-report po natin sa PSA. For example, kung hindi nila tinatanggap ang ID or i-report nyo sa DICT kung sinong agency po yung hindi po matanggap ng digital IDs. So that we can coordinate po regarding the processes. So for the other IDs na needed pa po, yung kung ano lang po yung available muna natin na ID sa eGov, yun pa po yung pwede natin gamitin. So actually marami-dami na rin. Mayroon na kasi yung PRC, you can use that also in terms din po sa ating requirements sa ating other IDs. So same sa ating PRC, sa ating driver's license, and national ID. Ayan. So our next question, and I believe our last, is regarding e-travel po, no? So yung sa e-travel po, ilang days po kasi bago ang flight dapat naka-fill out na? And need po bang i-print or ipapakita lang po ang phone sa airport? Okay, so thank you po sa question, no? So regarding po sa e-travel is prior po ito is 3 days before tayo aalis or lalabas ng Pilipinas or papasok ng Pilipinas is 3 days prior po tayo mag-i-input sa ating e-travel. Pero in terms po sa checking po kung need pa ba natin i-present ang e-travel sa immigration is no need na po kasi automatic na po ma-detect ni ulitin ko lang po kung in terms po in presentation po natin sa immigration is no need na rin po natin na i-present pa yung or ipakita pa yung e-travel kasi automatic na po nakikita ni immigration yung ating information kasi meron din silang system na hinahandle. So automatic na po makikita nila. Ang kanila lang pong gagawin is i-verify kung ikaw ba talaga yung pumunta. So check lang po nila kung ikaw ba talaga yun, additional information, then kung saan ka pupunta, ano ang usual mo na purpose sa travel mo, then kailan ka babalik. Then kung walang problema po or wala silang nakikitang problema sa inyong pan, is good to go na po tayo. Yun po yung usually na So wala po ba scenario. yung sir, problema po sa number of days? Like for example, tomorrow yung travel, tas this day pa mag-fill out, okay lang po ba yun? Yes po ma'am, pwede rin po masyado ma'am. So actually kahit nasa airport ka ma'am, pwede rin kayong input. So I highly On the day, suggest alright. pwede po ganun. On the day. So
Usually, yung Alright. So, para sa akin dati, pabalik ako ng Pilipinas is doon pa ako sa aeroplano paglapag, wala pa natapos ang boarding, doon ako nag-input ng e-travel. Then papasok na agad sa Pilipinas. Yun yung ginawa ko. alright. Thank you so much, Sir Rory. And I believe yun na din yung ating last question since wala na din naman po tayong questions dito sa ating live viewers. So, once again, thank you very much, Sir Rory. Virtual applause naman po. I hope nasagot naman po yung lahat ng questions po, no? And of course, para po sa mga hindi pa nakakapag-download ng kanilang eGov application, download now. Nag-plug yun. Download now. Ayun, para po ma-avail ninyo ang inyong mga digital IDs. So once again, the DICT Surigao del Norte and the Nugget Islands is very grateful to Sir Rory no, for sharing your expertise in this webinar session on eGov orientation and promotional awareness. And of course, with that, we present the Certificate of Appreciation to Sir Rory Vincent S. Avance for sharing exemplary insights and expertise for the topic eGov orientation and promotional awareness on June 23, 2026 via Google Meet in celebration of the 2026 National ICT Month conducted by the DICT Caraga region. So digitally issued on this day, signed by our Regional Director, Director Mario P. Conyado. Ayan, Sir Rory, thank you very much po. Virtual applause naman po para kay Sir Rory. Sir, meron ka po bang pabaong message para sa ating mga participants dito sa meeting room and of course para sa ating mga live viewers? Yes po, yes po. Meron lang po konti. So, as we move forward po siguro sa digital advancement po, let's be the instrument po sa pag-advocate nitong application itself because this is for us. Hindi lang po ako ang nakaka-benefit nito. Tayo po lahat ang nakaka-benefit nito towards digital powered nation. So as you can notice, kanya-kanyang sector po. So every one of us, meron pong pwedeng magamit sa application na to. So with that, thank you again sa inyong lahat sa pakikinig. I hope na marami kayong natutunan and I hope na kayo rin po ang instrument in the future to advocate din po ng ganitong application itself. So with that, thank you. Alright, thank you very much.